Welcome back sa ating FA page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer question from one of our followers at ito ay sinesend niya sa ating FB page. So, kung nakikita niyo, meron tong dalawang questions dito, pero yung isa kasi, ito ba, nasa ating YouTube channel na-upload na natin dati, so pwede niyong hanapin. Paano hanapin? Pwede niyong isulat lahat ng nandyan at idugtong lang yung Leonalyn para mas madaling ma-sort out ba doon sa ating YouTube channel. Dito naman sa pangalawang question dito ay meron naman tong kahalintulad pero mukhang wala akong makita na ganito talaga yung tanong. Pero marami tong kahalintulad na bali tatlo yung given. Meron tayong workers, jobs at number of days. Let's read the problem. If 4 workers can complete 8 identical jobs in 4 days, how long will it take 6 workers to complete 12 such jobs? Let's do solution number 1. Dapat maintindihan or intindihin natin yung given. So, yung mga number of workers natin, apat yung nandyan. Tapos, no? Yung jobs na matatapos nila, 8 yung nandyan. Tapos, yung number of days, 4 days. Ulitin natin, nasa mismong given, 4 na worker, makatapos sila ng 8 jobs sa loob ng 4 na araw. Ang ibig sabihin lang nito, kung isang worker, since si 4 ay nadoble yan siya, so kung ang isang worker ay makatapos ng 2 trabaho, paano? Again, 4 divided by 4, para lang ba? Doon tayo sa isang worker lang. So kung nag-divide tayo ng 4 dito, ganun din ang gagawin natin sa number of jobs. Mag-divide din tayo ng 4. Kaya we have ang isang nagtatrabaho, makatapos siya ng 2 trabaho. Yung isang worker, bali, makatapos siya ng 2 trabaho. Yung isang worker na makatapos ng 2 trabaho, sa loob pa rin yan ng 4 days. Bali, itong 4 na worker ba, meron pang, isa-isahin natin ha, 1, 2, 3, 4, yung 4 na worker. Meron ba yan silang tig-2 matatapos na trabaho na ito ay matapos nila sa loob ng 4 days. So, ang total dito ay 8 days yung 4 na worker. Therefore, kung atin tong dagdagan, ano ba yung tanong dito? 6 workers. So, dagdagan natin ng 2. 2 pa. Tapos, tig-2 din yung trabaho matatapos. Kung i-total natin ito, 12 jobs din kasi yan siya. 12 jobs ba? Kung i-total natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 12 jobs. Ito naman ay magiging 6 workers. 4 days pa rin yan siya. So, therefore, ang sagot ay 4 days. Now, ngayon, kung medyo nahirapan kayong intindihin itong ginawa kong kanto style, dito naman tayo sa inverse proportion solution number 2, kung saan itong number of workers over yung number of job nila. So, yung number of workers dito, we have 4 over 8 kasi 8 yung mga identical jobs. Yung 4 over 8, atin mo na itong i-simplify by finding the greatest common factor, which is 4. 4 divided by 4, and this is 1. 8 divided by 4, and this is 2. Therefore, si 4 over 8 ay pareho lang yan sa 1/2. So, ito ay workers over job is 2, 4. Again, ito yung bali magiging ratio natin. So, worker over job is 2 yung number of days.
So we have 1/2 is to 4 equals, yung worker over job dito ay, asa na yung 6 and 6 over 12. Si 6 over 12, simplify ulit natin yan, which is, ang greatest common factor ay 6. 6 divided by 6, and that is 1/12 divided by 6, and this is 2. Therefore, instead na 6 over 12 ang ilagay natin, pwede namang 1/2 din ang ilagay natin. At hanapin natin yung number of days. Let y para sa number of days. Dito pa lang, 1/2 is to 4. So, ang hanapin lang natin ay itong 1/2 is to what? Pareho lang din naman silang 1/2. So, therefore, ang sagot dito ay 4. Pero kung gusto nyong isolve pa rin siya, kahit pareho naman siya, na pareho ba silang 1/2 ba? Kahit ito pang gamitin natin, kasi pareho naman ang 1/2, kahit ito pa ang gamitin natin, ganun pa rin yung sagot, yung number of days. Now remember, ito ay inverse proportion. Kapag mas marami ang magtatrabaho, mas lesser yung time or yung days, at kung mas lesser yung magtatrabaho, mas marami yung araw, so ganito, mag-inverse proportion tayo. So 4 times 4, that is 16 over 8. Then ito naman sa kabila, this is 6 over 12 or 1/2 of y. 16 over 8, this is equal to 2. So direkta na natin yung gawing 2. Ito namang 1/2 of y, this is the same as y over 2. Para makuha natin yung value ni y, since 2 ay pang-divide sa y, kapag matransfer, pang-multiply na yan sa 2 dito sa kabila. Therefore, y equals 2 times 2. 4 pa rin yung sagot. So, therefore, ang sagot dito ay 4 days. Now, let's do solution number 3. Dito naman sa solution number 3 ay nabuo ko lang ang formula na ito. Ewan ko lang kung meron bang kapareho nito, pero ako lang ang na-identify ko ang formula na ito way back 2019 yata, kapag tatluhan ba. So, yung formula na gawa ko, yung number of men sa unang binanggit, let M para sa number of men, and then yung number of days sa unang binanggit, and then i-multiply natin sa number of job dito sa pangalawa, and this is equal to number of men times number of days sa pangalawa, na i-multiply naman natin sa natatapos na number of job sa una. Number of men ay 4, number of days naman ay 4, so this is 4 times 4, na i-multiply natin sa yung sa job 12. So this is 12 equals, yung number of men sa pangalawa ay 6, so therefore this is 6. Number of days, yan yung hinahanap natin. Let D para sa number of days na hinahanap natin. I-multiply natin sa number of jobs, yung nasa unahan, 8 jobs, so this is 8. Para mas madali, ito lang dalawa ang i-multiply natin, so this is 16 times 12. I-keep lang natin yan siya. Now, ito namang dalawa, si 6 at saka si 8, pwede naman natin, huwag lang muna natin i-multiply para mas madali natin siyang i-solve. Pero, itong 6 times 8, since pang-multiply siya sa letter D, para matransfer sa kabila, pang-divide na siya dito sa ating 16 times 12. So, we have 6 times 8. At letter D na lang ang natitira. In other words kasi, ito ay 48D, di ba? 6 times 8 equals 48. 48D. Since si 48 ay pang-multiply sa D, pang-divide na yan dito sa kabila, itong 48 na yan. So, ang ginawa lang natin, hindi natin minomultiply si 6 at si 8, which is equivalent to 48. So, dinirekta na natin siyang ganyan lang itong si 6 at si 8. Ganyan lang siya ba? Na nag-multiply each other, and then
since pang-multiply siya sa D, pang-divide naman siya sa kabila. Pang-divide ba siya dito sa ating 16 times 12? So, ang natitira na lang ay si letter D. Kasi ito ay madali na lang. 12 divided by 6, this is 2. 16 divided by 8, this is 2. So, we have 2 times 2. Yan na yung value ni D natin, which is 4. 4 days. Now, ngayon, kung medyo nalilito kayo dyan na i-cancel-cancel lang, ma'am, gusto namin yung mahaba. Ma'am, yung i-multiply talaga siya para sure. O, pareho lang din naman ang sagot. So, 4 times 4, that is 16. And 16 times 12. So, iting-think mo pa yan, i-multiply mo pa yan isa-isa. So, this is equal to 192. Kung magaling kayong mag-multiply, di maganda. Then, 6 times 8, that is 48 na i-multiply natin sa D. Para makuha natin yung value ni D, since si 48 ay pang-multiply sa D, pang-divide na yan dito sa kabila. In other words, kasi mag-divide ng 48 to both sides para makancel yan siya. Now, sa ayaw, yung unang way sa pag-solve natin, madali lang sanang i-cancel yung 16 divided by 8, 12 divided by 6. Now, kung gusto nyo, ganito, 192 divided by 48. Kung madali mo siyang maisip na ang sagot dito ay 4, walang problema sa ganitong paraan. Ang sagot dito ay 4 days. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.